sa lahat po ng mga kapatid at mga kaibigan na tumataan sa buong sanlibutan, sa bawat bansa, bayan at wika, isa pong napakadakila at banal na pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ay sumating lahat. Amen. Tunay nga, mga kapatid at mga kaibigan, na nagiging hayag sa ating mga paningin ang mga bagay na ginagawa ng ating Panginoong Diyos. Nandyan ang pagbabadya ng mga kalikasan. Tunay na ang mga tao, kung ating pagmamasdan, ay nangatatakot sapagkat nandiyan nakapaloob ang pagkasawi ng iba't ibang mga buhay, pagkawala ng iba't ibang mga kabuhayan. Marami pong mga bagay na kung ating uusisahin mabuti, mga kapatid at mga kaibigan, sino ang gumagawa ng lahat ng mga natural ng mga kalabidad? Ano pong uri ng kapangyarihan o saan nang gagaling ang kapangyarihan upang kumilos ang sangkalangitan maging ang sangkalupaan. Mga kapatid at mga kaibigan, tunay na ngayon kung ating ilalagak ang ating mga puso't pag-iisip maging sa kasaysayang naganap sa panahong nakalipas, ang iisang Diyos na tunay na makapangyarihan sa lahat, ang Panginoon ay nagbabadya ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang karunungan at kaalaman, at patuloy na ipinapaalala sa atin na mayroon tayong dapat at tunay na paglingkuran, mga kapatid at mga kaibigan. Gayunpaman, ang bayan ng Panginoon ay nananatiling payapa, tunay na may galak sa puso't isipan, sapagkat sa atin, ibinigay sa atin ng Panginoon na kung gagaganap ang lahat ng mga bagay, tayo may unawa sapagkat tunay na magaganap, sapagkat sinalita niya sa pamamagitan ng mga banal na propeta. Ito ang isang bagay na nakakagalak sa ating mga kapatid at mga kaibigan, gaya ng nasusulat, ang Panginoon ay magbibigay ng kalakasan sa kanyang bayan, pagpapalain ng Panginoon ang kanyang bayan ng kapayapaan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Bakit po tayo payapa sa kabila ng lahat ng mga bagay na ating nakikita? Sapagkat ating unawa, mga kapatid at mga kaibigan, na kailangang mangyari sapagkat sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Patuloy natin itaas ang Panginoon. Patuloy natin itaas sa Panginoon ang ating pagpupuri at pagpapasalamat. Kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli. Ikagalak natin ipaalala sa isa't isa, mga kapatid. Kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli, ay gayon din tayong mabubuhay maguli. Sa kawamisan ng kanyang muling pagkabuhay, tagay natin ay ang gayon din pagkabuhay. Salamat sa iyo, aming Ama, kami iyong bigyan ng hatiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon.
Tunay nga mga kapatid, na ang kapayapaan ay ginagawad ng Panginoon sa kanyang dakila at banal na bayan. Patuloy natin ipakilala mga kapatid at mga kaibigan sa banal na bayang hirang. Ikagalak natin awitin mga kapatid Sa banal na bayang hirang ng ating nakilang Panginoon, pinupuri siya, sinasamba, inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tubanan, kanyang paskulan, ang banal na bundok ng sayo ng ating Panginoon. Patuloy tayo mga kapatid na purihin, luwalhatiin ang hari ng lahat ng mga bansa. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin may buong kagalakan mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords. Our Savior and our hope, that we praise, you are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise, we praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ, Jesus Christ, oh Jesus Christ, our Lord. Purihin ng Panginoon. Patuloy nga mga kapatid na itaas natin ang dalangin ng pagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos Ama na lumalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay. Ang langit ay sa iyo, ang lupa ay sa iyo, at ang lahat ng mga bagay na naririto. Kaya't purihin ka, Panginoon, sapagkat ikaw din ang lumalang ng iyong bayan, ayon sa iyong wangis, ayon sa iyong dakila at banal na larawan. Amen. Salamat, Panginoon, nagagalak kami sapagkat sa gitna ng kabagabagan ng sanlibutan, ang iyong bayan naman ay patuloy mong pinupuspos ng kapayapaan sapagkat sinampalatayanan namin ang mga bagay na iyong sinalita sa pamamagitan ng mga banal na propeta. Amen. Inaasahan namin, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na nangyayari, maging ang mga bagay na mangyayari. Gayunman, Panginoon,
patuloy kang dakilain, patuloy kang purihin, sapagkat sa lahat ng aming bagay na nakikita, ito na may patuloy na nagbibigay sa amin ng puspos na kagalakan, sapagkat yamang sinilita mo'y nahayag sa aming mga paningin, at patuloy naming sinasampalatayanan maging ang mga bagay na paparating, na sa pamamagitan ng iyong mga dakila at banal na kapangyarihan, nagdadala kami, Panginoon, na ang lahat ng mga bagay ay patuloy na itaas sa iyo ang aming buong kagalakan at pagtitiwala sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Mga galak tayo, mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakabuti pong araw ang aming pagbati sa lahat ng mga makakarinig at makakapanood ng pagpapahayag ng ula ng mabanal na propeta, na sa lahat ng nakakarinig at maglalagang ng tapat na paniniwala, tayo ho ay pinatitibay ng hula ng mga banal na propeta na meron tayong basihang pinagkukunan ng ating pinaniniwalaan. Amen po ba? Amen. So, binabati po namin lahat, ang mga nakakarinig at nakakapanood ng channel ng Iglesia ng Bundok ng Zion. God with us, kapayapaan ay sumaatin bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating iisang Diyos na tunay na si Jesucristo. Amen. Ang layunin po niya sa lahat ng mga tao na iniimbitahan niya. In Book of Acts chapter 28 verse 31, ipapangaral ang katwiran ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas na paniniwalaan na may tanda ng patotoo na ginawa at pinatunayang nangyari. At itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Kaya ho tayo iniimbitahan lahat ngayon na makiisa na sa paniniwala. Binigyan tayo ng freedom of information, pinagkalooban tayo ng freedom of communication bawat isa. Kalayaan natin bawat isa ang magbulay-bulay at unawain yung ating napapakinggan. Wala po tayong mababasa biblically. Nakukuha po ba natin? Wala tayong mababasa na biblically na merong mandatory. Amen po ba? Amen. Nakukuha po natin. Amen. Naririnig natin lahat ay buong katungkulan ng tao na ipamuhay natin yung hula na pinagtitibay tayo ng hula sa paniniwala, na binigyan tayo ng tanda na paniniwalaan na pag nagdiriwang tayong lahat ng mga iniimbitahan ng tagapagligtas, inaalala natin yung katuparan ng hula na nangyari on the cross, na nagpasansya at nagsakripisyo at nagdusa hanggang kamatayan, inilibing sa ilalim ng lupa ng 3 araw at 3 gabi, at pinatunayan ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao na itinakda niya ang nalalabing araw na iniimbitahan tayong lahat, at pinatunayan niya sa pamamagitan ng lalaking si Jesucristo. Pinatunayan niya sa lahat ng mga bansa sa buong mundo ng buhayin niya maguli sa mga patay. In Book of Acts chapter 17 verse 31. Nagigets po natin. Amen. Bakit to binuhay na maguli sa mga patay? Ibig sabihin wala tayong kaugnayan. Ngayon pa lang tayo magkakaroon ng kaugnayan at relasyon bawat isa. Na pinagkalooban tayo ng tanda na paniniwalaan sa pagdiriwang ng araw ng Sabat, kaarawan ng pagtatanyag ng kaarawan ng Panginoong Jesucristo, na tayo ang kaaliwan niya na magsisitalima sa pagkabuhay na maguli, na itinakda at ipinangako ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng nakakarinig at paniniwala ng hula na pinagtitibay tayo at pinatatatag tayo sa paniniwala at pinasasagana sa kaalaman at pagkaunawa, at binibigyan tayo at pinagkakalooban ng buhay na pag-asa at katiyakan ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng mga lahi natin. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin yung layunin.
Ang bundok po ng Zion mga kalipunan ng mananampalataya. Hindi po ito literal na building. Wala tayong mapabasa na nagpapatayo siya ng building para doon tayo gumanap at magdiwang. Kundi, ang ipinagkaloob sa atin faith. Paniniwala sa mga bagay na di natin nakikita, na mangyayari yung mga bagay na sinalita niya sa mga banal na propeta, na ginaganap at pinaniniwalaan natin sa panahon ng kawakasan, sa muli niyang pagparito, bilang may mga tatak ng binhi ng patotoo na makasaksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli, sa muli niyang pagparito na darating siya na darating tayong pinakatanda tayo sa lupa, na ikinabubuhay natin yung hula ng mga banal na propeta na binigyan tayo ng katiyakan na sariling mana, tagapagmana tayo ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Sa lahat ng mga nakakarinig ng programa ng channel ng Bundok ng Zion na official na sa langit. Hanapin niyo yung mga reliyon at basahin niyo sa banal na kasulatan sa inyong mga tahanan kung meron kayong narinig na may official na nagbabalita na katiyakan ng kaligtasan natin bawat isa. At meron official na inorganize ng Panginoon na foundation niya sa paniniwala. Sino ho ba ang napakadakilang organizer ng paniniwala na maraming mga iniimbitahan sa panahon ng kawakasan? Pagdating sa Aklat ng Gawa, chapter 4, verse 12, kanino mang pangalan, wala tayong masusumpungan, kundi sa pangalan ni Jesucristo masusumpungan natin yung paniniwala upang magkaroon tayo ng katiyakan. At ang Panginoong Jesucristo rin ang lilinis na maraming lakad natin sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Siya rin ang nagbobotis mo sa atin sa pamamagitan ng naririnig natin na paniniwalaan natin na may tanda ng patotoo pag nagdiriwang ng araw ng Sabat na official na sa langit ng Iglesia ng Bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Meron rin bang magpapatunay na talata na maririnig kami na ang Bundok ng Zion ang ninasa at pinili ng Panginoong Jesucristo na darong tahanan magpakailan-kailan pa man? Puntahan natin yung Book of Psalms 132 verse 13 up to 14 and Book of Micah chapter 4 verse 7 at ang Panginoong Jesucristo maghahari na magpakailan-kailan pa man sa banal na bundok ng Zion mula ngayon hanggang sa muli niyang pagparito. Official! Amen. Amen po ba? Amen. There are three that bear record in the heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Book of John chapter 10 verse 30, ang Ama at ang Anak ay iisa. Kaya, iisa lang ang Diyos na tunay natin pinaniniwalaan na mga saksing tapat sa pagkabuhay na mag-uli. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo yung programa ng Iglesia ng Bundok ng Zion na naghahayag ng buong tapang na pinapahayag yung ipinangako ng Panginoon Diyos na siya ang nagpatunay. Nagtanggi siya ng panahon ng kawakasan. Ito, last stage. Iniimbitahan na tayong lahat ngayon. Kaya binigyan tayo ng kanayaan na marinig natin ito through social media na live, ano po. At hindi tayo binibigyan ng mandatory dahil ang mandatory ginagamit lang yan sa temporaryong kalagayan bilang tao. Amen po ba? Amen. At itong nadidinig natin, ito yung buong katungkulan, ikabubuhay natin at paniniwalaan natin at lahat ng tatanima na inimbitahan sa panahon ng kawakasan, ito yung kaya-ayang paghahayag ng kaarawan ng Panginoon Jesucristo sa mga nakakarinig. Makikiisa tayo upang maging bahagi tayo ng body of Christ, ang Iglesia ng Bundok ng Zion na official na sa langit, na bunga sa pagkapanganay, na pinagandaanan ng tahanan sa langit. Amen po ba? At ang Panginoong Jesucristo maghahari na ngayon at nagpakailan-kailan pa man sa Iglesia ng Bundok ng Zion. Sa ano maghahari? Doon sa mga gaganap, sa mga tutupan. Yan ang buong katungkulan natin bilang tao. Bibigyan natin siya na luluwalhatiin natin siya at tayo naman ang luluwalhatiin niya. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin vice versa. Kung paano tayo nabubuhay ng may paniniwala at tumatalima sa pagkabuhay na maguli na nagpapakababa at nagpapakaamo niluluwalhati natin yung tagapagligtas natin sa kanyang mga gawa.
at siya naman ang luluwalhati sa atin at maglilip up sa atin dito sa mundo. Amen po ba? Amen. Nakagagala na alalahanin ng napakadakilang ginawa ng ating tagapagligtas nung siya'y magdusa at maghirap upang tumusin tayo sa pagkakaalipin ng sumpa ng walang kamuluhan lakad ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya po nagaganap na yung hula ng mga banal na propeta na ang trahedya, ang kalamitan ay umiikot na sa maraming mga bansa at nagpapaalala na ang Panginoong Kristo sa muli niyang pagparito. May babalikan siyang inorganize niya sa paniniwala. May binalikan siyang kaharian niya, napilisan niya sa paniniwala yung mga lalaki at babae, pamilya. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin, hindi tayo pinagtatayo ng building para doon tayo magdiwang, kundi sa paniniwala inilagay yung pagdiriwang at nakatiyak tayo ng nakaligtasan natin bawat isa. Sa ano nananahan ang katwiran ng ating tagapagligtas? Sa mga nakakarinig sa puso't isip natin, hindi mawawala sa labi natin yung tanda ng patotoo na binigay sa ating lahat ngayon. Inaalala natin yung kanyang pagdurusa, yung kamatayan niya, yung pagkabuhay na maguli hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Amen. Naririnig niyo po ba yung naghahayag ng katotohanan sa social media na walang bayad? Breakthrough! Napakalaya nung ibinigay sa atin sa napapakinggan natin. Tayo ang magdidesisyon ngayon sa naririnig natin. Kaya uunawain natin itong naririnig natin ipinapangaral sa social media na may hula na magpapatibay sa paniniwala natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Tayo, sambahayan ng Panginoong Kristo. Tayo ang ipinagayak ng pinagsasaligan Tayo ang kaaliwan ng Panginoong Kristo ngayon. Ito yung kaaya-ayang kaarawan ng Panginoong Kristo ngayon. Inaalala natin yung kanyang ginawa upang tayo magbalik ng maraming kaluwalhatian sa Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Nagbabantay, naghihintay, nandatnan tayo, nabubuhay tayo ng may pananiwala. Nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli at siya rin ang nagkaloob sa ating tanda na pinaniniwalaan natin. Pag dumarating yung araw ng Sabat na itinangin niya, huling panahon, panahon ng kawakasan. Kaya yung nagpapakumbaba, ikinabubuhay po yung hula ng mga banal na propeta dahil tayo ang katutuparan ng hula ng mga banal na propeta, yung gumaganap ng hula Amen po ba? Ano pangalan ngayon ng lahat ng inimbita na manggagaling sa silangan, kanluran, timog at hilaga na galing sa kapighatian, galing sa tribulation? Ano ang pangalan ng mga nagsisitalima sa hula ng mga banal na propeta na ipinaghanda na ng tahanan sa langit? Nasabi ng ating tagapagligtas kung saan siya doroon doroon tayong lahat. Maliwanag po ba? Amen. May hula tayong paniniwalaan. Na ang katuparan ng hula na naglilingkod tayo sa Panginoon Diyos ang Panginoong Kristo ang hula ng mga banal na propeta na pinaniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin. Kaya lahat ng mga nagsisitupad, lahat ng iniimbitahan ng Panginoong Kristo, pakinggan po natin ito. At ito ay share ng bawat isa na tatalima sa Panginoong Kristo. Upang kayo'y maging kapurihan ng kanyang kaluwalhatian, tayo nagsisiyasa nung una kay Kristo, na sa kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo na inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman mula nang kayo'y magsipaniwala ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Naunawaan po natin, in whom also after that ye believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Naunawaan po natin, yung tatalima may tatak na ng Espiritu Santo na ipinangako. Kaya yung mga nakakarinig na tatalima, na saksi sa pagkabuhay na mag-uli, hindi lang tayo ngayon tinawag, nang tayo itinalaga niya ng una pa sa pagpupok na tulad sa mga anak sa pamamagitan ng Yesu Cristo, sa ganang kanya ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Naunawaan po natin. Amen. Ayon sa kalooban ng Panginoong Kristo na tayo ay
itinalaga na nung una. Kaya walang makapagtatayo ng pinagsasaligan, kundi ang Panginoong Jesucristo ay naroon na nung una. Saan nyo narinig ito ngayon? Ito ang kaharian ng Panginoong Jesucristo na pinaghaharian ng kanyang walang hanggang pag-ibig. May pag-asa yung lahat ng mga nakakarinig. Inaakay siya paniniwala at inilalayo sa lakad ng masama. Naunawa natin yung sinubo ng Panginoong Jesucristo na sinasamahan sa katwiran ng Panginoon ng mga hukbo. Hinahanap nung isinubo yung hula na ipapakaral niya yung hula. Na magsisitiba yung mga makakarinig sa hula. At yung isinubo ay nag-iingat sa kaalaman. At pinatutunayan ng Panginoon ng mga hukbo yung isinubo niya na sinasamahan niya sa katwiran. At inaakay yung maraming nakakarinig sa katiyakan ng kaligtasan. Dahil lumitaw na ang napakaraming mga sinungaling na mga ngaral na ginamit na pakinabang itong banal na kasulatan sa pangangalakal. Amen po ba? Amen. At ang tanda ng patutuo na hinahanap sa labi natin na tayo ang kaaliwang mga iniimbitahan sa panahon ng kawakasan sa nalalabing araw na ipinangako niya na ang Panginoon Diyos din ang nagpatunay sa pamamagitan ng lalaking Jesu Kristo ng buhayin niya maguli sa mga patay. Sino ho ang nagpatunay nung pangako na itinakda na? Ang Panginoon Diyos. Ngayon, unawain natin bilang tao. Ang Panginoon Diyos ang nagsabi nito. Hindi basta tao lang ang nagsabi nito. Banal na Espiritu Santo ang nagsalita nito. Nung naririnig natin sa social media. Amen po ba? Amen. May tatak ng Espiritu Santo yung sinuko. Nakakaral sa social media na walang takot. Confident. Nagsasalita ng salita ng katotohanan. Kaya sabi ni Apostol Pablo ang Panginoong Jesucristo sisiyasat kay Apostol Pablo Dahil ang Panginoong Jesucristo ang nagsubo kay Apostol Pablo na ministro sa kahentilan Nagpakita ang Panginoong Jesucristo kay Apostol Pablo nung hirangin niya ministro sa kahentilan Saksi siya tapat sa pag-abuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin yung sinugo na sinasamahan sa katwiran ng Panginoon ng mga hukbo. Ipinapakaral yung hula upang magsitiba yung mga nakakarinig. Inaakay sa kaligtasan yung maraming mga nadaya ng pasimulang aral ng sanlibutan, ng mga naparitong niluksukan at inangkin ng templo ng Panginoon Diyos. Matatapos din ang dilim. Kahalili ng kadiliman ay lakad ng mabuti, lakad ng mga banal. Naniniwala po tayo. Amen. Matatapos ang lakad ng masama, kahalili ng lakad ng masama, lakad ng matuwid, lakad ng mga mananampalataya. Amen po ba? Amen. Kaya ako'y nagbabantay na yung lakad ng masamang mga nandadaya ay sila din ang madadaya. Amen po ba? Amen. Kasi lahat ng dinaya nila, tupa ng Panginoong Jesucristo yan. Pag-aari ng Panginoong Jesucristo, sino po ba pastor ng tupa? Sino nag-aari ng buhay sa kanyang tupa? Kaya pag narinig ng mga mandaraya, pastor ng tupa, nagsisitakbo yung mga mandaraya Amen po ba? Amen. Ang pagmamapuri po natin, yung katuparan ng hula upang magsitibay yung mga listeners at yung mga followers, yung mga believers ng Panginoong Jesucristo. Dahil dito na lang nakasalala yung pag-asa nating lahat. Amen po ba? Amen. Napanood po ba natin sa social media o sa TV na binabalitan, may nahayag na ngayon na isang taksil na mangangaral dinaya yung mga community. Amen po ba? Amen. Dinahayag ang kasinungalingan ng taksil na mangangaral ngayon. Sa katotohanan po, wala nang makapagtatago sa dilim na hindi mahayag sa liwanag Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? I am the light of the world. Ito, yung liwanag, yung katotohanan, narinig natin. Siya ang tanda na ibinigay at ipinagkaloob sa ating bawat isa na paniniwalaan natin na mananatili tayong tapat sa paniniwala sa hula na saksi tayong lahat sa pagkabuhay na mag-uli. Amen po ba?
Amen. Pinatunayan ng Panginoon Diyos, ipinangako na sa iyo at sa akin eh. Kapag tumanima tayo eh, ang Panginoong Kristo ang susi ng kaligtasan ng kaluluwa natin bawat isa sa kalangitan eh. Saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Ang Panginoong Kristo ang ibinigay na daan at katotohanan patungo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan, patungo sa langit. At binigyan pa tayo ng susi at walang kapangyarihan ng hadis ng impyerno ng kamatayan sa mga pinagkalooban ng susi. Natatanggapin natin yung susi ng katapatan, yung paniniwala natin na saksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli. Silyado tayo ng Espiritu Santo. Sino ang nagpangako sa iyo at sa akin? Tinanggap natin, pinaniwalaan natin yung katuparan ng hula na ang Panginoong Kristo ang dakilang tagapagligtas at manunubos po natin na luwigis ng maruming lakad ng paniniwala natin ngayon at nagbigay ng buhay na pag-asa na tayo ang tagapagbana niya, tayo ang kaharian niya na inorganize niya at foundation niya na itinayo niya sa paniniwala na may mga tatak ng binhi ng patotoo ang paniniwala, mga saksi sa pagkabuhay na maguli, nag-iintay na sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. O, nagbabalik tayo ng maraming kapurihan at karangalan at kaluwalhatian at kadakilaan sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Yesu Kristo sa panahon ng kawakasan ng mga iniimbitahan niya sa pakikiisa sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Isipin natin mabuti. Matagal na tayong naglalakbay, nawawala na yung angkan natin sa paglalakbay natin sa mundong ito eh. Hindi natin matyak kung sila ba save ba sila. Ngayon, hinarinig natin, binibigyan tayo ng katiyakan sa pag-asa ng kaligtasan natin bawat isa. At ipinakikilala ng Panginoon ng mga hukbo yung isinubo na sinasamahan na sa katwiran at nangangaral ng tanda ng patotoo ang paniniwala upang makatyak tayo sa kaligtasan natin bawat isa. So, binibigyan tayo ng pagsisiyasat o pagbubulay-bulay bawat isa upang maunawaan natin ito. At ito po yung pinapangaral na walang bayan. Amen po ba? Amen. Na ang hatid naman sa atin katiyakan ng kaligtasan at kapayapaan ng ating paniniwala. Mapapanatag yung puso't pag-iisip natin bawat isa at magkakaroon tayo ng pag-asa. Sino nagkaloob sa atin bawat isa? Ang Panginoong Kristo. Narinig natin yung tinig na ipinangaral. Pinagkalooban tayo bawat isa na tumalima ngayon. Magpakababa at magpakaamo tayo, magbantay at maghintay tayo sa muli niyang pagparito na tayo ang kaaliwan niya, nagaganap at maniniwala sa hula ng mga banal na propeta na pinagtitibay sa puso't isip natin. Sino ang linasa ng tahanan magpakailan-kailan ngayon? Di ba yung tao nagaganap na makakarinig ng katotohanan na pinapangaral sa social media na walang bayan? Amen po ba? May tanda ng patotoo ang paniniwala, silyado sa patotoo ng Espiritu Santo na ipinangako sa iyo at sa akin. Itinalaga na nung una. Itinalaga niya ng una pa sa pagkukup na tulad sa mga anak sa pamamagitan ng Yesu Kristo sa pamamagitan ng Yesu Kristo sa ganang kanya ayon sa minagaling ng kanyang sariling kalooban sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya na sa atin ay ipinagkaloob na masagana sa minamahal. Sa mga minamahal ng Panginoong Kristo at pinagkaloob sa atin yung kapurihan ng Panginoong Kristo. Sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian, ng kanyang biyaya na sa atin ay ipinagkaloob na masagana sa minamahal. Amen po ba? Amen. May mga tatak yung minamahal ng Panginoong Kristo eh. Amen po ba? Amen. Kaya nakagaganap na pag binasa natin itong Ephesians chapter 2 verse 21 napasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. Ito, order ito sa atin. Pasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Isa lang ang pangalan na magpapasakop tayo sa isa't isa kay Kristo Dahil siya ang puno ng sambahayan, siya foundation ng ating paniniwala. At wala na makapagtatayong iba ng pinagsasaligan, kundi ang pinagsasaligan buhat ng pasimula naroon na. At tayo ang itinalaga buhat ng una na may mga tatak ng Espiritu Santo ng pangako.
Kaya pag nagdiriwang tayo tayo ang magiging tanda sa lupa. Amen po ba? Amen. Hindi tayo binigyan ng utos. Pag nagdiriwang tayo, isang dako lang yung pinagdiriwangan natin. Hayag na hayag ito sa centralized, 7 continent, all over the nation, worldwide. Amen po ba? Amen. Kaya yung mission, napakinggan po natin, yung advokasya o yung advocate, yung layunin. Iniimbitahan ng lahat ng mga may pandinig na makinig at unawain at bulay-bulayin na po natin dahil mapanganib ang panahon ng kawakasan. Masama ang takbo ng panahon ng kawakasan. Mag-observe tayo sa maraming mga bansa, umiikot ang kalamidad, umiikot ang mga trahedya. Pinakikita ng Panginoong Jesucristo na walang kabuluhan ng mga properties na iniipon natin sa sanlibutan. Hindi natin madadala yan sa sangkalangitan. Amen po ba? Amen. Naririnig niyo po ba ako? Amen. Amen. Yung mga hindi, yung mga naglihim ng hula yung sumira ng hula susundan sila sa kanilang mga gawa Magpaparating na sumpa at magpaparating na maraming salot ang Panginoon Diyos ngayon. Dahil yung may hula, ito po yung nagbabalik ng maraming karangalan sa Panginoon Diyos Tayo yung kaaliwan ng Panginoon Jesucristo ngayon na nagbabalik ng maraming kaluwalhatian at kadakilaan at karangalan sa Panginoon Diyos ngayon. Ngayon, yung mga naglilihim ng hula, yung mga nagkakaila, yung mga nagdi-denied, pararating ka ng sumpa, maging yung lahi nila. Ano ang kabuluhan ng maiksing panahon ng posisyon? Ano ang kabuluhan ng maiksing panahon na tayo mananagana sa mga properties na wala naman palang values? Walang kabuluhan, nasisira, nabubulo, nawawala. Mawawala ang lahat ng mga bagay, ngunit gatundukma o kudlit ng kanyang salita ay mananatili na magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Amen. At yan ang iniuukit sa puso't isip natin, lahat ng may pandinig. Sinusulat sa isip natin yan. Hindi nawawali sa labi natin yung walang hanggang katwiran, ginawang halimbawa na paniniwalaan natin na napapakinggan natin. Amen po ba? Amen. Dahil sa katwiran ng tanda ng patotoo, hahatulan ng buong sanlibutan dahil ipinangako na pinatunayan na ng Panginoon Diyos sa maraming mga bansa ng buhayin niya maguli sa ikatlong araw ang ating iisang Diyos na tunay na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. O hindi niyo pag-isip sa paniniwala ang meron ng relasyon, yung may kaugnayan, lumalabas sa langit yung may kaugnayan, yung may relasyon. Hindi nahihiya sa pagpapatotoo. Nagsasalita ng salita ng katotohanan na kilala ng Panginoong Jesucristo, yung nagsasalita ng salita ng katotohanan na may tatak ng bili sa kanyang puso. Walang ikinahiya. Confident. No fear! Alam niyo, katanging isinugo ng Panginoon ng mga hukbo na sinasamahan sa katwiran. Katawa-tawa lang Hindi kilala sa sanlibutan. Hindi kilala sa liputan. Pero sabi ng Panginoon, makapangyarihan yung salita Kahalili ng kahihiyan nyo Walang hanggang karangalan. At sino magpapakilala? Nung kaharian na hindi kilala. Ang Panginoong Jesucristo magpapakilala sa maraming mga bansa worldwide ng Iglesia ng Bundok ng Sayon. Kaya ako'y nananalig at sumasampalataya ng tapat na ang Bundok ng Sayon na hindi kilala mapupuspos ng kapurihan. Ultimo bata maririnig na yung Bundok ng Sayon ang kaharian ng Panginoon Diyos na official na kinagandaan ng tahanan sa langit. Kaya pumunta Panginoong Jesucristo sa langit. Umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos Ama. Amen po ba? Amen. Amen. Dahil ang Panginoong Jesucristo ang kapangyarihan ng kanang kamay ng Diyos Ama. Ngayon, kung hindi natin ipamumuhay ito, paano tayo makakarating sa heaven? Ito daan ang paniniwala natin. Ito susi na kaligtasan natin sa langit. Award tayo sa langit. Tayo ang land of promise. Tayo properties ng Panginoong Jesucristo sa langit. Naunawaan po ba natin? Ito yung bagong alak. Nakasama natin at kaharap-harap yung gumawa ng bagong alak. Bagong alak, napakatamis inumin ng bagong alak. Inaalala natin yung bagong alak. Mabuting balita. Nagdudulot ng kapayapaan.
ng kapanatagan, ng kaligtasan ng ating mga puso at pag-iisip. Naaaliw tayo. Nararamdaman natin yung spirit of joy, yung hope. Amen po ba? Amen. Silyado, ang bundok ng Zion. Official. Kaya paki-download natin sa gadget natin yung King James Version International Diglot. Ito po yung lagi namin ginagamit International King James Diglot Bible. Karami na pong nagsilitawan sa social media na sinisira ang tipan ng ating tagapagligtas. Parang wala nang takot ang tao ngayon, talagang dumalaganap na ang kalamidad Kisap mata na lang, biglang may nabubuong malalakas na kalamidad ngayon. Amen po ba? Amen. Nakita niyo ba, nung yanikin ng Moscow? Amen po ba? Amen. Ang Dubai, na hindi binabaha. Ang malayang bansang Dubai, napakayamang bansa. Pero tingnan niyo yung ating sariling minamahal na inang bayan ng bansang Pilipinas natin. Dito matutupad ang hula ng mga banal na propeta sa silangan sa ating bansang Pilipinas, sa pulo ng mga dagat. Kaya magkaisa tayo ng pananalig at ipanalangin natin yung minamahal nating bansa at yung leader ng ating gobyerno, ang presidente ng ating bansa. Ang mga senador, ang mga kongresista, ang mga gobernador, ang mga city mayors at ang mga barangay captains na magbalasakit na sa kanilang pamumuno sa sambayan ng Pilipino. Amen po ba? Amen. Nasa panahon na tayo ng huling panahon. Kaya iniimbitahan ng Panginoong Kristo yung mga pandinig magbulay-bulay na tayo ngayon. Magpakatatag, magpakatapang, magbulay-bulay araw at gabi. Mabuhay na tayo sa kahatulan at palatuntunan at kautusan ng mga banal na propeta. Huwag na tayong lilingon sa kanan at kaliwa. Huwag na tayong lilingon pa sa mga makangaral na bulaan ngayon. Manatili tayong tapat sa hula ng mga banal na propeta dahil ang uhulaan nagpapatibay at nagpapatatag sa atin, nagbibigay ng katiyakan sa kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Yan po yung pinakikilala sa sangkalangitan at sa maraming mga bansa ang kaharian ng Panginoong Kristo, ang Iglesia ng Bundok ng Zion. Hindi literal na Bundok ng Zion ay bundok. Mga kalipunan na mananampalataya ang Bundok ng Zion, mga branches ng Panginoong Kristo na ang puno ng paniniwala natin ang Panginoong Kristo. Tayo ang nagbubunga sa kaalaman at paniniwala at kagalakan at buhay ng pag-asa sa pag-iintay sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Naunawa natin yung bunga ng banal na Espiritu Santo sa may mga tatak na tatalima na makikiisa sa lakad ng paniniwala. Who is the foundation of our faith? Who is the greatest influencer of our faith? Who is the greatest content of our faith? Who is the blood of Jesus? Ito yung naririnig natin, blood of Jesus, yung tatak ng patotoo. Tinatatak sa puso't isip natin upang kung magparating siya ng salute, hindi tayo mapahamak. Natatandaan niyo ba yung pinahiran ng dugo ng kordero nung salute ng Ehipto? Walang masasalot sa kanyang bayan. O ngayon, last days, panahon ng kawakasan. Ito yung pinakatatak ng mga banal na makikiisa na kinupkup ng Panginoon ay tinuring ng mga anak niya. Na pinupus po sa biyaya ng pananampalataya, pinupus po sa karunungan, sa kaalaman, sa pagkaunawa, sa pag-asa, sa katiyakan, sa kagalakan. Pinupus po sa pagmamahal. Amen po ba? Ito yung the greatest commandment. Ito yung paniniwalaan natin, yung ating tagapagligtas na si Jesucristo. And the second commandment is, love your neighborhood. Naunawaan po ba natin yung pangalawang utos? Ito, sa isang hamak na tao, na duka, na katulad yung tao, mangmang, mahina lang sa sanlibutan, hindi kilala sa lipunan, ng isugo ng Panginoon. Centralized. Nagawa nating tuparin yung pangunang utos. Nagawa nating ipahayag yung pangalawang utos. Ibigin nyo ang inyong kapwa gaya ng pag-ibig nyo sa inyong sarili. Do you believe that the Word of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, people of Zion, Amen. alam niyo yung mga believers, yung mga netizens,
Tayo ang followers ng Panginoong Kristo. Gumising na po tayo sa katotohanan. Kung na-open man tayo, natural lang na ma-open at masaktan tayo dahil puro tayo may sakit at karamdaman. Amen po ba? Amen. Hindi naman sa physical tayo may karamdaman eh. Sa spiritual na tayo, maraming sakit eh. Pinagagaling na tayong lahat eh. Pinatitibay na tayong lahat, pinatatatag na tayong lahat. Sino nagtanim sa katuwiran ng tatak ng pagkabuhay na maguli? Ang Panginoong Kristo po, ang nag-aakay sa ating lahat. Siya nag-aalaga, siya nagpapastul sa ating lahat ngayon. Amen po ba? Amen. Makikilala niyo, mga huwad na baka ngaroon na mandaraya eh. Inaalitin yung mga tupa ng Panginoong Kristo, ginagatasan yung mga tupa ng Panginoong Kristo. Sila rin lang napapahiya ngayon. Walang lihim na di mahayag sa panahon ng kawakasan sa muling pagparito ng anak ng tao dahil may babalikan ng anak ng tao kahariang itinayo. Ikaw at ako yun. Yung kaaliwan ng anak ng tao sa muli niyang pagparito. Amen karon, kapatid at kaibigan. Amen. Hindi na ako natatakot pa rin sa mga nasasaktan o mauupin. Matagal natin pinalibugo ang Panginoong Kristo sa kalayawan natin sa madilim na damo na sanlibutan. Kaya huwag natin pag nasaan yung mga bagay na nakikita, huwag natin ipunin yan. Hindi natin madadala yan. Hubad tayong ipinanganak, hubad din tayong aalis dito sa mundo. Amen po ba? Pero ito yung napakadaking ng pag-asa natin na mahayag sa atin sa muli niyang pagparito. Gigisingin yung mga nakatulog na mga iglesia na may pananampalataya. At tayo nakatayo naman ay babaguhin sa isang kisap mata. Yung nakikita nyo, takukulot nyo sa inyong sarili eh. Sa isang kisap mata ay magiging espiritu rin tayong katulad ng Panginoong Kristo. Amen po ba kayo? Amen. Naunawaan po ba natin? Yung sinabi niya, sa pagparito niya, magiging katulad ko kayong lahat. Naunawaan po ba natin yung pag-asang paniniwalaan natin? Kung mahayag ang Panginoong Kristo sa alapaap, sinabi niya na malinaw sa iyo ngayon na wala tayong magiging dahilan na hindi natin narinig ito. Magiging katulad ko kayong lahat na tumatalima at nananatiling tapat sa pagkabuhay na maguli na naghihintay at nagbabantay ng katuparan sa muli niyang pagparito. Kaya lahat ng lakad ng masama mawawala. Matatapos ang lakad ng masama, kahalilin ang lakad ng masama, lakad ng mga banal at magiging lakad ng mga pinagiging ganap sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya ingatan natin yung katapatan ng relasyon natin sa Panginoong Kristo. Ang tunay na may relasyon, pinaghihiyawan sa social media yung ginawang patotoo na pinatunayan na ipinangako na binuhay na maguli sa ikatlong araw yung ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kung hindi binuhay na maguli, ano kabuluhan ng mga nakarinig ng paniniwala no, na mahinga? Kung hindi na bautismo sa paniniwala. O di maliwanag na ang bautismo, paniniwala, hindi siya tubig. Hindi dahilan ng tubig para hindi tayo mabautismohan ngayon. Hindi dahilan ng tubig para hindi malinis yung maraming lakad ng paniniwala natin. Ang nililinis sa atin ngayon, maraming lakad ng paniniwala natin dahil biktima tayong lahat, buhat na sa pasimulan. Naunawaan po natin? Amen. Kaya huwag tayo manangas sa haka-hakang kaisipan. Amen po ba? Amen. Mauwi sa wala yung haka-haka. Prangka. Amen po ba? Alam nyo, yung mga nangangaral hirap na hirap mag-prangka Bakit po? Pinipilit nilang ilihin yung katotohanan. Pinipilit nilang ilihin yung hula. Iyan ang karangalan ng Panginoon Diyos na naglatag ng langit at lupa. Yan din ang karangalan ng Panginoon Diyos na nagtayo ng malwalhating kaharian ay pinaganda ng tahanan sa langit na opisyal. Kaya nga yung mga manlalakbay, mga strangers dito sa mundo, hindi naman taga-mundo, taga-langit eh. Amen po ba? Amen. Sinikap ng Panginoon Diyos na itayo ang dating giba na banal na bundok ng Sayon. At ang kapuspusan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas, siya sayon magaganap ang kapuspusan ng kanyang kadakilaan at kaluwalhatian bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng mga organisasyon ngayon mawawala pa at may
Nagigets po ba natin? Mawawala pa yung maraming organisasyon pagdating sa paniniwala. Sino ho ang nag-build ng Mount Zion sa paniniwala? Who is the foundation of Church of the Holy Mount Zion? Jesus Christ is the greatest foundation of our faith in the resurrection. Jesus Christ is the greatest established of Mount Zion. Mga tao po ang tinatawag ng banal na bundok ng Sion. Tayo kaaliwan ng Panginoong Kristo at ito ang kaaya-ayang kaarawan ng Panginoong Kristo. Inaalala na natin yung pagdurusa niya sa krus at yung kanyang pagkabuhay na maguli hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. May babalikan siyang kaharian na inorganize niya sa paniniwala. May babalikan siyang sambahayan niya na ipinagtayo niya ng pinagsasaligan ng paniniwala na ang bahay niya ay ikaw at ako. Maliwanag po ba? Amen. Kaya huwag na tayong padaya sa mga lakad ng mga naparitong inupuan ng templo ng Panginoon Diyos na nagtanggap ng Diyos eh. Maraming lilitaw ngayon, mahayag ngayon talaga ang lihim ni Satan. Wala nang takot. Prangka tayo ngayon. Para magising tayo sa katotohanan. Huwag na tayong magbalat kayo ngayon. Masdan natin na maraming nangyayaring trahedya at kalamidad sa maraming mga bansa. Dumating na ang tribulation. Tighati na ang mga tao. Amen po ba? Amen. Dumating na ang mga sakim sa sanlibutan. Ang mayaman ay lalong yayaman dahil natatakot maghirap. Madadala pa ng mayayaman yung iniipon nilang kayamanan dito sa mundo. Ang tanong, kaya nakagagalak itong last days, pinagsisikap tayo maging tapat at manatiling tapat sa paniniwala sa hula ng mga banal na propeta na pinagtitibay tayo ng hula ng mga banal na propeta na isusumbong tayo ng mga banal na apostol sa narinig natin kung hindi tayo tatalimang lahat eh. Kaya ikaw at ako ngayon ang binigyan ng freedom of decision dito ngayon. Kaya ito yung kalayaan ng information at communication na narinig natin eh, that is breakthrough. Amen po ba? Amen. Kaya ito mga nagsilita na nagpanggap nito na sila yung mga lingkod ng Panginoon. Takot naman, ihayag naman yung magbibigay ng walang hanggang kaluwalhatian at karangalan sa Panginoong Diyos. Ano? Tingnan niyo yung sinugo ng Panginoong Kristo na isang hamak at duka at mangmang. Sinasamahan niya sa katwiran, sa kapayapaan at kapanatagan. Hinahanap ng kanyang isinugo yung hula ng mga banal na propeta at nag-iingat sa kaalaman yung kanyang isinugo. At inaangka yung maraming may pandinig upang magkaroon ng pag-asa at katiyakan sa kaligtasan. Amen po ba? Amen. Sino nagpapasagana ng kaalaman at pagkaunawa natin lahat? Iisa na lang ang binigay sa silong ng mga langit na kanino magpangalan, wala na tayong masusumbong ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya madidisyan niyo yung mga nangangaral kung sila sa Diyos o hindi sa Diyos. Ang tunay na sa Diyos, nangangaral na may hula ng mga banal na propeta na buong tapang ay pinaghihiyawan ng kapurihan at kaluwalhatian at kadakilaan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Inaakay ang marami sa katiyakan ng kaligtasan. Amen po ba? Amen. Tingnan niyo yung mga bulaang mangangaral, inaalipin yung mga pusong walang malay. Dinadaya sa mga bagay na temporary na nakikita. Hindi na natin madadala yan. Isang piraso man yan, baka hindi natin mabuhat eh. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagal itong binigay sa ating panukala at pinagtitibay sa puso't isip natin at pinatatatag tayo sa pananampalataya at pinasasagana tayo sa kaalaman at katalinuhan at pagkaunawa upang matyak natin yung kaligtasan natin bawat isa at kaligtasan ng ating mga pamilya. Amen po ba? Amen. Alam nyo, kung mahal natin yung ating bansa, makikiisa na tayo sa paniniwala para sangguni natin sa Panginoong Kristo. Para madali tayo marinig na humihibig tayong lahat, dumadaig tayo.
Dahil gusto tayong inaagaw ng malaking bansa at makapangyarihang bansa ang mga property ng ating bansa. At nang nun tayo ay paghihiganti ng ating tagapagligtas sa ating sariling bansa na dito may katuparan ng hula na dito siya luluwalatiin sa ating bansang Pilipinas, ang Diyos ng Israel, ang Diyos ni Father Abraham, ang Diyos ni Isaac at ni Jacob. Kaya ang pangako sa kanya, Abraham, ang sino mang sa iyo'y magpala ay aking pagpapalain. Ang sino mang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Amen po ba? Amen. Ito, isang hamak lang na tao yung natidinig nyo na nangangaral ng tapat na walang ikinahihiyan na nagsasalita ng salita ng katotohanan. At ako'y sumasampalataya na ang Panginoong Kristo ang sisiyasat at susukat na maraming lakad ng paniniwala ng tao. Amen po ba? Amen. At bilang isinubo, meron po akong ginaganap na hula ng mga banal na propeta na magpapatibay sa ating bawat isa. At nagbibigay ng katiyakan at pag-asa sa kaligtasan natin bawat isa. Dahil ang Panginoong Kristo ang nagsugo sa akin. At siya ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Kaya ang sabi nung anghel kay Juan Juan, luluhod si Juan, huwag mong gawin yan. Kapwa mo rin ako alipin. Maglingkod ka sa Panginoon Diyos. Sapagkat ang Panginoong Kristo ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Hindi pa totoo. Ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, pinangako sa ating lahat May patotoo, ipinapahayag sa ating puso at labi na hindi nawawala sa labi natin yung tanda na ibinigay sa atin na tuwing magdiriwang tayo, naaalalahanin natin yung napakadakilang ginawa ng ating tagapagligtas na sa panahon ng kawakasan na iniimbitahan tayong lahat Tayo yung inihanda niya na babalikan niya sa muli niyang pagpalitan, nakukunin niya at sasama niya na sa langit dahil tayo yung opisyal na pinaganda ng tahanan sa langit. Bunga sa pagkapakanay na pinagiging perfect at ganap sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Meron pa ba ibang organisasyon na nabasa kayo? Ang Panginoong Kristo ang nagbuild ng Zion. Sino nagtanim sa puso't isip natin ng tanda ng patotoo na inaalala natin sa pagdiriwang natin na pinagtangi tayo ng nalalabing araw. Pinagtangi tayo ng panahon ng kawakasan. Kaya napaka-danger ng last days. Amen po ba? Amen. Who is influencer of our faith? Who is content of our faith? Jesus Christ is the greatest contented influencer of our faith. Jesus Christ is the anchor of our faith. Live na live po ito sa social media. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo tunay na sa Diyos. Walang ikinahihiya. Naghahayag ng salita ng katotohanan. Panahon na ng pakikibakan ng tagapagligtas. Huling araw na. Kaya mapanganib ang panahon ng kawakasan. Marami pang darating ng pagkalipol. Amen po ba? Kaya nasa atin ang desisyon ngayon. Magnilay-nilay or mag-meditate day and night, manatiling matibay at matatag, manatiling naniniwala sa hula ng mga banal na propeta, na huwag tayo makikiayon sa lakad ng sanlibutan, kundi nananatili tayong tapat sa palatuntunan at kahatulan at kautusan, sa kautusan at patotoo. Tunay na ang liwanag ay nahahayag sa madilim na dako ng sanlibutan, patatapos din ang lakad ng masama. Kahalili ng lakad ng masama ay lakad ng mga banal na may mga binhi ng patotoo na nagbabalik ng maraming karangalan at kaluwalhatian sa isang Diyos na tunay na ating tagapagligtas na nag-sacrifice sa iyo, sa akin at naglingkod sa lahat ng mga tao all over the nation, worldwide. Amen po ba? Nakilala po natin yung tunay na pastol ng tupa. Siya ang naghahay ng pagkain spiritual sa atin ngayon. Siya ang pinanggagalingan ng tubig na dalisay na pumapawi ng uhaw natin ngayon. Sapagkat tayo'y naalipin ng maruming lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Jesus Christ is the greatest bread of life. Jesus Christ is the greatest water living of life. Amen po ba? Jesus Christ is the greatest light of the world.
Sabi ng ating tagapagligtas na nag-iimbita sa iyo at sa akin ngayon, I am the same yesterday, today, and forever. Ano sabi ng Panginoon? Sa anumang paraan, hindi kita pagkukulangin. Magpakatatag ka, magpakatibay ka. Kung naririnig mo ngayon ang tinig ng tagapagligtas, magpakalalaki tayo, magpakababae tayo, magpakatibay tayo sa paniniwala, magpakatapat tayo ngayon. Dahil nasa Kanya lang ang pag-asa nating lahat ngayon. Amen po ba? Amen. Ito, binubulay-bulay natin, habilin natin sa mga banal na itinalaga ng una. Amen po ba? Amen. O di, nahayag kayo ng iglesia ng bundok ng Sayo, buhat pa lang sa pasimula, itinalaga na nung una, na ibinilang ng mga anak, na kinupkop, pinasagana sa kaalaman, sa pagkaunawa, sa paniniwala, pinasagana sa katiyakan, sa pag-asa ng kaligtasan nating lahat. Kaya kung mahal natin yung pamilya natin ngayon, sino man wala magiging exempted dito. Wala tayong magiging dahilan na hindi natin narinig ito ngayon. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung napapanood natin sa social media, be smart? Wala akong nararamdaman takot. Confident ako sapagkat ang salita ng Panginoon Diyos ay makapangyarihan na sumasa langit at magaganap ang salita ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo natin tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Amen. Sa ano ininagay ang banal na kasulatan? Wala namang ibang pangalan na pinaglalagyan ng banal na kasulatan. Pagka nagdiriwang ng araw ng Sabat, nakatangi-tanging pagdiriwang na mahahayag ang kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo natin paniniwalaan. Na ang Panginoong Jesucristo ang pinakatanda na ibinigay sa atin pag nagdiriwang tayo ng kaya-ayang kaarawan ng Panginoong Jesucristo. That is the birth of Christ, you and me. That is the people of God. You and me, that is the Zion, registered in heaven, official. Amen po ba? Amen. Kaya maraming nahayag na mga anti-Christ kayon. Sabi ng Panginoon Jesucristo, I am the light of the world. Ito, yung liwanag ng sanlibutan. Mahayag na yung mga manggagawang, mga ikinaila o idininay. Si King David, isang hari ng Israel, hindi ininihim. Ang katwiran, isinaysay niya bilang hari ng Israel. Kaya pinagmamalaki ko ang lahat ng mga naganap na nasulat sa banal na kasulatan na sino may walang makadadaig sa prinsipe ng kapayapaan na naghahari sa puso't isipan ng sino bang nakakarinig. Nasaksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Ikaw at ako ang imbitado ng Panginoon at panauhin ng Panginoon na granted, na binigyan tayo ng certification na awarded tayo sa langit, registered tayo sa langit lahat. Amen po ba? Sino nagbigay ng certification para maging registered tayo sa langit at maging official tayo sa langit? Who is the greatest salvation of our faith? Who is the greatest redeemer of our faith? Jesus Christ is the greatest redeemer of our faith. Amen po ba? Amen. Hindi ko itinahiya ang katotohanan ng ginawang halimbawa na siyang baluti at kalasan ng ating pananampalatayang lahat. Kung ano yung pinagkaloob sa akin, yun ang ipagkakaloob sa ating lahat ngayon. Kung ano yung pinamana sa akin, yun ang mamanahin ng lahat ang maniniwala at magiging followers ng tagapagligtas natin. Sa panahon ng kawakasan na nagbabantay at nag-iintay tayo sa muli niyang pagparito, nandatnan tayo matibay at matatag, nananatiling tapat sa pagkabuhay na maguli na silyado at ipinangako ng banal na Espiritu Santo sa iyo at sa akin. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin yung blood of Jesus na nakaukit sa puso natin, nakasulat sa isip natin, hindi nawawalay sa labi natin. Sa angkan at lahi natin,
Hindi siya nangangailangan ng maraming pastor. Amen po ba? Amen. Ginawa niya yung pinagsasaligan ng paniniwala ng kaligtasan nating lahat. Makikilala siya sa kaliliitan hanggang sa kadakilaan ng maraming may pandinig. Amen po ba? Amen. Hindi siya nakakailangan ng maraming pastor para siya papurihan. Maraming lumitaw na pastor na dinidinay ang hula ng mga banal na propeta na mayroon na silang pangakong darating. Magpapasapit na sumpa ang Panginoon Diyos sa mga nagdinay at naglihim ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? At isusumbong tayo ng mga banal na propeta sa sino mang nakakarinig na hindi tatalima. Amen po ba? Kaya live na live na to. Wala siyang tinatangi. Any organization. No discrimination. Naunawaan po natin yung invitation last days, napakapanganib. Kaya ang sabi niya sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, pasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. Sa takot po Kaya kung may natitira pa tayong takot, isa lang yung narinig natin ipinapangaral na tanda na paniniwala natin lahat para tiyak tayo sa kaligtasan natin At hindi ko na magiging dahilan na hindi natin narinig ito Kaya lahat nung pinagkakalooban na tagapagmana ng pangako ng buhay na walang hanggan na sariling mana ng tagapagligtas nagsisikap sa kaligtasan nakikipaglaban sa maraming lakad na sanlibutan Amen po ba? Amen. Kaya sabi dito, mga babae, pasama kayo sa inyong sariling asawa. Nagaya lang sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa. Nagaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng kanyang katawan. Tignan nyo, sino ang pangulo ng bundok ng Sayon? Ang prinsipe ng kapayapaan Amen po ba? Amen. Siya foundation ng paniniwala natin Siya influencer natin, siya content natin. Amen po ba? Amen. Kaya hindi magtatagal ang lakad na masama ay mawawala, dadami lakad ng banal. Maunawa ng mga banal yung lumakad tayo ng marumi sa sanlibutan kaya lilinisin tayo sa lakad ng karumihan natin sa paniniwala ang paglilinis. Amen po ba? Hindi dahilan ng tubig para hindi tayo malinis. Salita ng hula ng mga banal na propeta ang lilinis ng maruming lakad ng paniniwala natin lahat ngayon. Sino ang nagganda ng maluwalhating kaharian na walang dugis at kapintasan? Ang Panginoong Kristo ang nagpiprepare siya foundation at siya minister natin. Siya author natin. Siya nagpasakdal ng lakad natin. Amen po ba? Amen. Kaya maraming sinungaling na lilitaw na mahayag ngayon at darat na lang nakasisindak na kahihiyan Kukunin din ng Panginoong Kristo yung mga dinaya ng mga naparito, mga sinungaling na mangangaral Nagpanggap na magaganda buhay, nagpanggap na magaganda posisyon. Ano po? Talagang nagpanggap na ginagalan ng mga nadaya nila, mga pastor ngayon. Ginamit siya kalakal. Pag may bagong bahay na tayo, ipapanalangin. Paano kung bumagyo, nawasak yung bahay? Walang anointing yung panalangin. Bumili ng sasakyan, dinala doon sa panalangin. Pagkaya ipanalangin, babayaran yung nanalangin. Dumating yung kalamidad, nabagsakan ng puno yung ipinalangin. Walang anointing yung panalangin. Useless. Hindi po nakaugnay yung ginagamit ng mga liar na ginamit na pakinabang ang katotohanan. O ngayon, hintalas na sa Panginoong Kristo itong ginagawa ng mga liar sa sanlibutan ngayon. Amen po ba? Amen. Kumuha ng lisensya sa Security Commission, nagkasal. Pagayari ng kasal, 2-5, may pangkurudo na.
May banjari binar. Sino ho ba kakasala ng maluwalhating babaeng inihanda na walang kapintasan o dungis man? Sino ang kakasala ng babaeng maluwalhati? Who is the bride? What is the name of bride? Who is groom? Siya yung babalik eh. Siya yung makikipagkasal dun sa binigyan niya ng pangako. Dun sa bride. Dun sa babaeng maluwalhati. Siya yung kakasalan ng iglesia. Na sa pagparito niya, magiging one spirit na yung iglesia at saka yung groom. Amen po ba? Amen. Kapatid, gusto mong tumanggap ng invitation ng Panginoong Kristo sa second coming of Jesus? Ikaw pala kakasala ng Panginoong Kristo eh. Ikaw pala yung tinatawag na magpakatatag sa paniniwala sa pag-iintay sa muli niyang pagparito dahil ikaw pala yung may pangako na maging tapat tayong lahat na magiging katulad na tayo sa muli niyang pagparito. Spiritual wedding, imbitado lahat yung nag-iintay ng katuparang magaganap na kung mahayag na sa alapaapi, mahayag na rin tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. O, di ba tatanggap natin, nare-receive natin yung crown na dala-dala niya na siya magbibigay sa iyo at sa akin, magaganap sa iyo at sa akin yung sinabi niya na ikinabubuhay at pinaniniwalaan natin ng tapat, na wala tayong double-minded, hindi tayo nag-aalinlangan, may one spirit tayo, may pag-iisip tayo ng Panginoong Kristo na matutupad sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Kaya itong mga nangangaral na dinadaya sa mga material na bagay yung tinuturuan, pag-uumpisa sa spiritual, i-convert sa temporary nakikita. Ay pag may dumating na kalamidad, paano ngayon yung inipon mo na yan? Pansamantala lang nagagandahan tayo sa nakikita natin eh, no po? Pero walang bago, walang essence eh. Kaya pag may dumadating na kalamidad, ang tao, hiyaw na lang ng hiyaw sa matinding takot. Ililigtas yung sarili kung saan magtatatakbo. Eh wala na tayong tatakbuhan. Meron. Ito ho, pinapangalan na yung pag-asa na tatakbuhan natin at paniniwalaan natin ng tapat ngayon upang siya ang magsisave sa atin sa takot. Papalitan ng kapanatagan, ng kapayapaan, ng pag-asa, yung takot na nararamdaman natin. Manatili tayong tapat sa paniniwala, nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Meron naman tayo, binigyan naman tayo ng tanda ng patotoo pag nagdiriwang ng araw ng Sabat, na nagbabalik tayo ng maraming kaluwalhatian at karangalan at kaluwalhatian sa Panginoon Diyos, sa pangalan ng Jesucristo, na saksi tapat sa pagkabuhay na maguli. Silyado sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung mga watchman servant na pinagkalooban ng sealed of the Holy Spirit. Yung itinalaga ng una. Kaya official na sa langit eh, itinalaga na ng una. You and me, that is the land of promise of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Tayo ang lupain ng Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Tumataas sa puso't isip natin yung katuwiran ng tanda ng patotoo na inaalala at ginugunita natin hanggang sa muli niyang pagparito. Yan yung binhi na nakaukit sa puso natin at hindi nawawalay sa labi natin at alaala at gunita natin bawat isa. Na ituturo natin sa mga anak at apo natin yung paniniwala kung paano tayo maliligtas at binigyan ng kagalakan at pag-asa na nag-iintay at nagbabantay na bubuhay ng may pananampalataya. Amen po ba? Amen. Saan yun narinig? Sa foundation na itinayo ng Panginoong Kristo. Dito lang magaganap yan. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagalak na gunitain natin yung napakadakilang ibinigay sa atin bawat isa. Ephesians chapter 1 verse 19, ito ho yung may tatak, dito ko rin binasa. At kung ano ang kadakilaan, kalalakan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsisipaniwala ayon sa gawa ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang lakas. Tignan nyo ho, kung ano ang mangyayari sa atin sa mga nagsisipaniwala ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Nakilala niyo may kapangyarihan ng lakas ng Panginoon Diyos na pinakilala. Amen po ba? Amen.
upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ng Ama ng kaluwalhatian, ng Espiritu ng karunungan at ng paghayag sa pagkilala sa Kanya. Naunawaan po natin yung pagkilala sa Panginoong Jesucristo. Mahayag sa iyo at sa akin. Ito yung tatanggapin natin ngayon eh. Spiritual acceptance, spiritual deliverance, spiritual commitment, spiritual obedience, spiritual integrity, spiritual repentance. Baka pagsisisi tayong lahat ngayon sa mga walang kabuluhan lakad ng paniniwala. Matik! Nakilala po ba natin yung gumawa ng pinagsasalingan ng paniniwala natin? Amen po ba? Amen. Amen. At kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsisipaniwala ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas na sa kanyang ginawa na kay Kristo na ito'y kanyang buhayin muli sa mga patay at pinaupo sa kanan-kanan ng sangkalangitan. Naunawaan po natin na kanyang ginawa kay Kristo nang ito'y kanyang buhayin maguli sa mga patay na pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Pero pinatunayan para makilala natin yung kanyang ginawa kay Kristo nang ito'y kanyang buhayin maguli sa mga patay. Sino ang nagpapatunay? Sa naririnig natin, sino ang nagpapatunay sa naririnig natin na uunawain natin upang magkaroon tayo ng katiyakan at pag-asa sa kaligtasan ng kaluluwa natin bawat isa at kaligtasan ng buong pamilya natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Ipinakilala pa ng Panginoon Diyos yung paniniwalaan natin ayon sa gawa ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang lakas na kanyang ginawa kay Kristo nang ito'y kanyang buhayin mo maguli sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Sa kaibabaw ng lahat, sa pamunuan at kapamahalaan at kapangyarihan at pagkasakop at siya bawat pangalan na pinangungusap hindi lamang sa sanlibutan ito, kundi naman sa darating. Amen. Ayun. Sa mangyayari, itinakda, ipinangako, sa itinalaga nung una na pinagtatatakan ng Espiritu Santo sa puso't isipan natin upang tayo ay manatili ng tapat. Amen po ba? Amen. Ang lahat ng mga bagay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Amen. Who is the president of church? Jesus Christ is the greatest president of our faith. All over the nations, in the seventh continent, naririnig niyo po, Amen. siya ang pangulo ng mga pangulo ng lahat ng napakaraming mga bansa, almost 180 countries. Ano po? Who is the chairman of our faith? Jesus Christ is the greatest chairman of our faith ng maraming mga bansa. Na siyang katawan niya, nakapuspusan niya ang pumupuspos ng lahat sa lahat. Naunawaan po natin ang Panginoong Jesucristo ang Pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Ano ho ang pinamumunuan at pinamamalaan? Ano ho ang pangalan ng iglesia na pinamumunuan at pinamamahalaan ng Panginoong Jesucristo na opisyal na sa langit, na ipinaghanda na ng tahanan sa langit, na makasaksi sa pagkabuhay na maguli, na ipinakilala sa atin at inihayag sa atin ngayon na narinig natin. Binibigyan tayo ng katiyakan sa paniniwala ngayon. Amen po ba? Wala tayo magiging dahilan dahil pinatunayan ito sa ating lahat ng mga nakakarinig na ginawa niya kay Kristo nang ito'y kanyang buhay maguli siya mga patay, na siya ang Pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. O edi yung ginawa ng Pangulo sa paniniwala natin, nahayag sa atin ngayon, nahayag sa iglesia ng bundok ng Sayon, na tayo ang kongregasyon, tayo ang delegasyon na inassembly niya, na kinupkup niya,
na itinalaga niya ng una. Official sa langit na ipinangako niya na sa langit. Amen po ba? Pero nabubuhay bilang tao rito. Mahina. Mangma. Kaya mangyayari sa atin ngayon, ililipat tayo ng Panginoon Kristo. Pakikilala yung banal na bundok ng sayo na pinag-aharian at pinamumuluan niya. Na siya ang Pangulo ng lahat ng mga mananampalataya sa lupa at sa langit. Ikaw at ako ang magiging tanda sa lupa na pinamumunuan ng Panginoong Kristo na iglesia at katawan niya. Na iglesia ng bundok ng sayo, na official sa langit at pinaganda ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. So napaka-siksik, lingling, umaapaw ang kapangyarihan at karunungan ng Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Kaya kabiling-bilinan sa atin, sa lahat ng mga may tatak na ng Espiritu Santo sa puso't isipan. Suriin natin yung mga nangangaral ngayon, evaluate na natin. Dahil dito sa bundok ng sayo, isineperate at idinignify na dito lang mahahayagang kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Kristo na ipapangaral sa bundok ng sayo ng katiyakan ng kaligtasan at pag-asa nating lahat. Mga watchman tayo, mga good steward tayong lahat. Mga nag-iintay tayo sa muli niyang pagparito. Na may katiyakan namang ibinibigay sa atin na makilala natin yung sasampalatayanan natin. Pinatunayan sa atin ngayon na tayo tagapagmana ng pangako niya. Pinakilala niya sa maraming mga bansa ng buhayin niya maguli. Sa mga patay, tayo ang may mga relasyon ngayon na walang kinahihiyan na nagsasalita ng salita ng katotohanan. Na tayo ang sisiya sa atin ng Panginoong Kristo, tayong lahat ang isinugo niya ngayon. Amen po ba? O hindi tayo masisiyasa dahil may hula tayong pinaniniwalaan na pinagtitibay sa puso't isip natin yung habilin sa iyo at sa akin ngayon. Amen po ba? Amen. Ano, habilin sa atin? Siya sa atin natin yung makakaral ngayon. Para hindi tayo madaya. Amen po ba? At sila rin ang madadaya sa kasinungalingan nila ngayon. Alam niyo yung mga itinalaga nung una, may mga pahit sa puso't isipan ng binihitang tanda ng patotoo yan eh. Amen po ba? Amen. Sino ho ang nagtatak? Ang Panginoong Kristo, tayo ang tumanggap nung hula ng mga banal na propeta na magaganap at mangyayari sa atin ngayon sa pag-iintay natin. Ang bundok ng sayong po ang kapuspusan, ang kadakilaan at kaluwalhatian at kapangyarihan ng Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Kaya ako'y naghihintay ng lahat ng magaganap na hula ngayon na pinagtitibay at pinatatag sa puso't isipan mo ang pamumuhay ko ng may pananampalataya na saksing tapat ako sa pagkabuhay na maguli na pinaghihiyawan ko sa social media na sino man hindi madadaig at walang makadadaig sa kapangyarihan ng prinsipe ng kapayapaan na mananatili ng prinsipe magpakailan-kailan pa man. Na nananatili siya sa puso't isip ng mga nakarinig na inimbitahan ng Panginoon Kristo, mga tagalangit na official na. Amen po ba? Amen. Sinabi sa atin na mag-ingat tayo sa mga paparito na magliligaw ng paniniwala, mga haral sila, mandadaya sila. Pakaingatan po natin yung habilin sa atin. At sinabi doon sa 1 Peter chapter 2 verse 9 and 6, ang banal na kasulatan nakaseparate na inilagay sa banal na bundok ng sayo na ang maniwala ay hindi mapapahiya. Ang sumampalataya sa batong panulo ko ay hindi mapapahiya. Sino ho ang batong panulo? Ang Panginoong Kristo ho ang batong panulo na kinauupuan ang foundation ng iglesia ng bundok ng sayon. Naunawaan natin, sa batong ito itatayo ko ang aking iglesia na walang kapangyarihan ng Hades, ng impyerno, ng kamatayan. Nakilala niyo yung kausap ng Panginoong Kristo, si Apostol Pedro, saksi siya tapat sa pagkabuhay na maguli. Binasbasan sila sa Mount Galilee. Amen po ba? Amen. Tinanggap nila yung appointment, yung anointing of the Holy Spirit. O di ang bundok ng sayon, may basbas ng Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Iisa ang Diyos ng bundok ng sayon na nakatala sa langit, nakatala sa banal na kasulatan. Recorded sa heaven. Official. Makikilala niyo yung stand ng paniniwala. Walang takot kung mangaral. Boldness. Hayag na hayag sa social media pag nakangaral na pinangungunahan ng salita ng Panginoong Hesus Kristo at inaalalayan ng katuwiran ng pagkabuhay na maguli yung isinugo ng Panginoon ng mga hukbo.
na sinasamahan niya sa katuwiran ng tanda ng patotoo yung isinugo niya. Hinahanap nung isinugo niya yung hula ng mga banal na propeta na magpapatibay at magpapatatag dun sa mga believers at followers at participants ng Panginoong Jesucristo na halika na, ikabuhay na natin ito at maghintay na tayo sa muli niyang pagparito at tayo living by faith, walk by faith. Amen po ba? Amen. Kaya napakadakila ng freedom na binigay sa ating lahat ngayon. Kalayaan natin ito, nasa atin ang desisyon. Amen po ba? Kung gusto ba natin maging tagapagmana tayo ng pangako na sariling mana ng tagapagligtas natin, ikabubuhay natin dahil lahat ng mga bagay walang value. So temporary lang ang mga value ng mga bagay na pinagsisikapan natin sa mundo. Pero ito ibinigay na pag-asa na paniniwalaan natin, everlasting character na po. Amen po ba? Wala nang makakapag-alis sa puso't isip natin ito. Hindi mawawala sa labi natin at sa mga apo natin at anak natin. Sa mga lahi natin. Ma-share natin through social media to. Amen po ba? Amen. Nothing impossible with God. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Nawa natin kapangyarihan ng salita ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta. Napaka-powerful anointing. Amen po ba? Amen. Kaya sabi doon sa 1 Peter 2:9-6, tayo ang pinili na sariling bayang pag-aari ng Panginoong Jesucristo na mga saserdote niya. Ipinapangaral natin sa madilim na dako ng sanlibutan, pinapangaral natin sa lakad ng masama ang katotohanan upang matapos na ang lakad ng mga masama sa sanlibutan. Kahalili ng lakad ng masama ay lakad ng mga banal dahil ang kordero ay maghahari sa bundok ng Sayon ng 1,000 taon sa mga nagsisiawitan ng mga bagong awitin, mga hain at bunga sa pagkapanganay, nakalulugod na hain at handog sa Panginoon Diyos na tayo ang magiging tanda sa lupa na nabubuhay, na pinagiging ganap at banal sa pananampalataya. Amen po ba? Amen. Iniahayag natin sa madilim na sanglibutan ang karangal ng Panginoong Jesucristo na nag-iimbita sa ating lahat ngayon. Amen po ba? Amen. Sa pakikiisa natin, sa paniniwala, hindi man tayo sinubong makaral, kasama na tayo sa pakikibaka sa sanglibutan. Amen po ba? Amen. Parang pastor na rin ang dating natin. Parang makangaral na rin ang dating natin sa pakikiisa natin sa paniniwala. Amen po ba? Amen. So napaka-perfect nung katiyakan na ibinibigay sa lakad natin sa sanlibutan. Kung paano ang dilikaang gabi, ang dilim na tinawag na gabi, pag natapos na yung dilim, nagbubukang liwayway na sa silangan, matatapos na yung dilim. Lumika siya ng liwanag na tinawag na araw, matatapos na ang dilim, kahalili ng dilim ay liwanag na tinawag na araw. Amen po ba? Amen. Eto, matatapos na rin ang lakad ng masama. Kahalili ng lakad ng masama, lakad ng mga banal, lakad ng mabuti. Ang Diyos po ang mabuti na gumawa ng pinagsasaligan ng lakad ng mga mabuti. Amen po ba? Amen. Mga saksi tapat sa pagkabuhay na maguli, nagdiriwang na inaalala natin yung kaarawan ng Panginoon, yung kaaya-ayang kaarawan ng Panginoong Jesucristo na nagsisisi na tayo, tumatakas na tayo sa mga walang kabuluhan lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Kinapuputan na natin yung mga kultura at tradisyon. Amen po ba? Kaya anak tayo ng babaeng malaya sa langit. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung ability sa atin. Noon na tayo, pa-epekto pa sa mga sisilitawang umupo sa templo ng Diyos. Makikilala na natin dahil hindi maihayag yung inililihim ano po? Amen. Nakikilala, madidisir na natin yung mga anti-Christ sa madilim na sanlibutan Naunawaan natin kung saan gagamitin ng banal na kasulatan ay pangangaral na walang takot. Sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon inilagay. At ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon, ang ninasa at pinili ng dakong tahanan yung puso't isip natin bawat isa
na hindi nawawalay sa labi natin yung tanda ng patotoo na siyang katwiran ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Na dyan nahatulan ng buong sanlibutan. Kaya susundan tayo sa ating mga gawa. Kaya sa lahat ng mga nakarinig na hindi didinig at tatalima, ano man yung magiging buhay natin dito sa mundo, susundan tayo ng lahat ng gawa natin. Ginawa ba natin yung ginawa ng tagapagligtas natin? Nadinig natin eh. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya nga, ito na yung napaka-excellent na kaarawan na itinangin ng Panginoong Diyos na ipinangako niya, na pinatunayan niya sa maraming mga bansa ng buhayin niya sa pamamagitan ng lalaking si Yesu Cristo. Pinatunayan niya sa mga tao at binuhay niya maguli sa mga patay. Binuhay niya maguli sa gitna ng makasalanan ng sanlibutan. Kaya lahat ng mga may relasyon, buhay sa paniniwala, patay sa kasalanan. Amen po ba? Amen. Bautismonado. Nanawa natin doktrina ng bautismonado. Pakikinig ng salita ng Panginoong Kristo upang yan yung baluti na pinagkakaloob sa atin na damit ng kabanalan na kumpleto. May turbante ng karunungan ng Panginoong Kristo. May bracelet ng panangga sa suligi ng maglakad na masama. May tabak na magkabilay talim. May panlaban sa lakad ng mga sinungaling sa mundong ito. Nakabigkis na ang katwiran ng tanda ng patotoo sa mga bewang natin at puso't isip natin. Nakapangyapak tayo ng Ebanghelyo upang madaig natin ang lakad na masama sa sanlibutan ito. Kaya tayo ginawa ng pangyapak na Ebanghelyo. Ito yung buong baluti ng kapangyarihan ikinagkaloob sa atin na tinanggap natin sa ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. O ano po ang bilin sa atin sa Revelation chapter 22 verse 7? Mapalad ang mga nakarinig at tutupad ng aklat ng hula na ito sapagkat ang Panginoong Kristo ang katuparan ng aklat ng hula na ito. Nasaksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli. Ano po sabi sa ating lahat ng mga inimbitahan na naghihintay sa muli niyang pagparito? Ano sabi niya sa iyo at sa akin na may pag-asa tayong lahat na mga naghihintay at nakarinig na dadalima sa pagkabuhay na maguli, ako ay madaling paparito. O di binibigyan tayo ng kasiguraduhan, ng katiyakan at pag-asa sa muli niyang pagparito. Kaya po sa lahat ng mga followers, sa lahat ng mga listeners na nakadinig ng paghahayag ng katotohanan na may hula na nagpatibay at nagpatatag sa ating bawat isa, binabati po namin kayong lahat na naway patuloy na nasa mabuti tayong kalagayan at kalakasan at ma-enjoy natin yung buhay natin dito bilang Kristiyano, na ang tunay na Kristiyano binabanggit sa banal na kasulatan. May mga tatak ng tanda ng patotoo sa puso't isipan, mga saksi sa pagkabuhay na maguli, ang tunay na Kristiyano. Amen po ba? Amen. Kilala niyo si Apostol Pablo, ang magulang natin sa paniniwala, ang haligi ng kuta ng bundok ng Sayon ay pinaganda ng tahanan sa langit. In Book of Isaiah chapter 4 verse 5, at maghahari ang tagapagligtas sa banal ng bundok ng Sayon ngayon at magpakailan-kailan pa man. Ilang verso ang gusto niyong suporta para patibayin at patatagin tayo? Mag-research naman po tayo. Amen po ba? Para mag-inspire tayo. Ngayon po, binabati namin kayong muli ng kapayapaan ay sumaating lahat. Kami po ay nagagalak na ito ay ipagkaloob sa atin bawat isa upang tayo ay mapanatag at mapayapa sa pag-iintay at manabi at talagang puspos ng pag-asa sa pamumuhay bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Kinagagala kong batiin kayong lahat na saksi ko sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba, people of Zion? Amen. God bless, people of Zion. Thank you, Lord God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless, people of Zion. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, isang napakadakilang bagay, isang nakagagalak na bagay na masumpungan natin lahat ng mga bagay na itinalaga ng Diyos buhat pa ng una. Sapagkat sa ating pagkasumpong ito, mga kapatid at mga kaibigan, ikaw at ako, tayong lahat ay bahagi ng mga bagay na itinalaga ng Diyos buhat pa ng una upang tayo maging kanyang kapurihan ng kanyang dakila at banal na kaluwalhatian.
Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Patuloy nating itaas sa Panginoon ang ating dakilang pagpapasalamat. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Ikagalak natin ipahayag, mga kapatid. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Patuloy natin itaas ang ating pagpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na lumalang ng langit ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagtalaga ng lahat ng mga bagay sa silong ng mga langit. Sa ibabawan ng lahat ng mga bagay. Tunay nga, Panginoon, na sa pagkakilala namin sa aming Panginoong Kristo na siyang puno ng iyong katawan, nagagala kami, Panginoon, sapagkat kung paano ang lahat ng mga bagay na itinakda mo, na sinilata mo sa pamamagitan ng mga banal na propeta, na ngayon nahayag sa amin, at ito'y nakataktang mahayag sa buong sanlibutan upang purihin, dakilain, sambahin ang isang Diyos na tunay sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat nagagala kami na patuloy naming sundan ang mga hula ng mga banal na propeta, Amen. sapagkat siyang kalooban mo na magaganap sa panahong darating. Salamat, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan nito'y pinagtitibay mo sa aming puso at isipan na ang aming pananampalataya ayon sa mga hula ay tunay na may ipagtatapos, sapagkat ang katapusan ng lahat ng mga bagay na ito ay isang dakilang katibayan ng pananampalataya, ang kaligtasan ng aming mga kaluluwa. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat kung paano nakayag sa aming puso at isipan ang isang dalisay na pananampalataya na kung ano ang larawan ng aming Panginoong Kristo sa muli niyang pagparito ay magiging gayon din ang larawan ng lahat ng mga banal na nagsisampalataya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, ang aming dalisay na pagpapasalamat ay patuloy namin itinataas sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon ng manlulubos. Ikagalak natin, mga kapatid, na sabihin, Amen. Amen. Amen.